Joe, bakit tayo may mga ganitong investigasyon, ganitong mga pagpapataw na mga parusa sa ating mga public officials? Yan ay sabagat binuksan ng floodgates ni Bongbong Marcos ang mga anomalya. Siguro hindi niya na makayanan, isinakripisyo niya na muna ang kanyang administrasyon na mayanig na mga anomalya na ito upang ito'y mapuksa. Sabagat sinimulan ito sa panahon ng 6 na taon ni Rodrigo Duterte. Saturday Line. Simulan natin ang ikalawang bahagi ng ating palatuntunan ng ating Fun Saturday sa magitan ng mga views and opinion base sa mga facts, figures, and numbers. Pakinggan si Terrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Yan ay bilang pagpapatunay ng ating pagmamahal sa ating bayang tinubuan. Puso ko sa bayan ko. Sabagat ito ang tinig ng ating mga kababayan, ito ang tinig ninyo, ang tinig ng Pilipino. Tinig ng Pilipino para sa Pilipino. Bilang paglilingkod sa bayan ng ating palatuntunan at ng inyong lingkod, narito ang ating Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. Well, mga kababayan kong minamahal, second hour ng ating Fun Saturday, ang ating insights. Based on facts, based on numbers, based on truth. Ang paglalantad natin ng ating mga kuro-kuro at palapalagay sa mga bagay na nagaganap sa ating kapaligiran. Dahil nandito sa mga pagyanig na nararamdaman natin, not because of nature, but because of man-made atrocities. Ang pamahalaan ni Bongbong Marcos ay focus ngayon hindi lamang ng Philippine news, kundi ng international news community. Bakit tayo nagkakaroon ng mga pagyanig? Bakit may mga lumalabas na paglaganap ngayon, especially ng mga fake news? Fake coup d'etat, fake CIA conspiracy. Yan ay sapagkat meron tayong tao na naghahasik ng kasinungalingan para sa kanyang pangsariling kapakanan. Paghahanda na siya ang mamuno sa bansa. Actually, the real enemies, ang totoong kalaban ng Pilipinas, ninyo na mga Pilipino, Filipino citizens, at nating lahat na may dugong Pilipino, maging saan man tayo ng dako ng daigdig nandoon na yon. O kaya tayo hindi man Pilipino may simpatiya sa Pilipinas. Do you know that even Americans would like to live in the Philippines dahilan sa cordiality ng mga Pilipino, hospitality of the Filipinos? Pagkatapos mayayanig tayo nitong mga fake news na ito. Bakit? Bakit may mga lumalaganap na mga ganitong uri ng mapanira na mga galaw, mga kilos? Ang nakakahiya pa nito, mismo ang inyong vice-presidente, mismong vice-presidente ninyo, pupunta kung saan sa ang panig ng daigdig. Malaysia, Japan, Korea, Dubai, kung saan-saan, Netherlands. Naghahasik ng kasinungalingan. Naghahasik ng pag-alab ng puso, damdamin ng bayan upang labanan ng administrasyon sa Pilipinas. Naghahasik ng fake news. Bakit? Because the real enemy, ang totoong kalaban ng Pilipinas ngayon, ay ang mga kulay pula, kulay green, kulay black, na kung saan ang mga nakasuot nito ay mga nagnanasa ng kapangyarihan, nagnanasang pagkamal ng salapi, and the greed
pagkaswapang red, green, and black. The colors of power, of money, and greed. At sino sila? Sino ang mga tao na ito? Ito po ang lihim na mga alyansa ng mga greedy leaders ng bansa, headed by no less than your Vice President, Sara Duterte. Masakla pakinggan, masakit pakinggan, pero yan ang totoo. Ang lihim na alyansa ni Sara Duterte at ngayon ay kumukupit at kumakapit sa laylayan ni Sara ang inyong dating presidente ng Senado, Chis Escudero. Sad to say, Bicolano si Chis. Dapat bigyan natin ng proteksyon bilang kababayan ko. Kaya lamang between good and evil, between friendship and enemies, itatabi ko na muna ang kaibigan sa bakat nagkakamali. Kaya sa ating mga Pilipino, sa ating mga kababayan mga Pilipino, the call is, ang panawagan ay magkaisa. Salamat sa mga Bicolano. Salamat sa mga pari naming mga Bicolano. Sabagat nitong nakalipas na ilang araw lamang, hindi lamang nagkaroon tayo ng trillion peso rally dito sa EDSA, kundi tuloy-tuloy. Saludo sa mga naandyan sa mga paaralan natin. Saludo dyan sa Bicol, sa mga kaparian natin, sa pagsusulong na ipahayag ng taong bayan ng kanilang reklamo laban sa korupsyon. Remember this, we are not fighting the government. We are fighting corruption in the government. Kaya kailangan magkaisa. Kung hindi tayo magkakaisa, baka magunaw ang demokrasya sa Pilipinas. Isa-isahin natin mga kababayan ko ang ating argumento. Sabi ko na nga, the real enemy here are those people who are craving for power, for money, and then the greedy approach to power and money. Simulan ko dito kay Chis Escudero. Pare Koy, pasensya ka na. Nagsasabi lang tayo ng totoo. Simulan ko rito kay Chis Escudero. Kung natatandaan ninyo, many times in the past, many weeks, months in the past, nabanggit ko itong ambisyon ni Mr. Chis Escudero. Ang kanyang tatay si Sane ay madalas kong guest sa aking palatuntunan nung araw na ako'y naandyan sa DZXL. And in some instances, nababanggit niya ang ambisyon ng kanyang anak, Chis Escudero. Which is not bad. Hindi masama na mag-ambisyon ka, especially to the leadership of the country. Pero idaan natin sa matino. Daan natin sa matino. Ngayon, si Mr. Escudero, si Chis, naghahanda talaga ito. Halata naman sa kanyang mga kilos. Naghahanda ito na maging presidente ng Pilipinas sa magitan ng pagkapit sa laylayan ng palda ni Sara Duterte, knowing fully well na gusto ni Sara Duterte by 2028 siya ang presidente. So si Chis Escudero aspiring to be the vice president sa ilalim ng laylayan ni Sara. Yan ang dahilan kung bakit nagkakanda kumahog ngayon. Paliwanag pa natin ang gusto. Bakit sinabi ko na kumakapit sa laylayan ni Sara Duterte si Chis Escudero? Well, unahin ko itong Chinese na appointed ni Marcos. Sabi ko na nga sa kanya, noon pa sinabi ko na ako'y salungat dito sa appointment na ito appointment ni Maynard Mu bilang kinatawan ng Pilipinas sa mga pagpapaganda, pagpapabango ng relasyon sa negosyo sa China. Maynard Mu. Tandaan ninyo, ang lakas ni Sara Duterte ay buhat sa financial support ng Chinese Communist Party. Tandaan ninyo ang kanyang PNP laban
may agreement sa Chinese Communist Party. Ang media arm nila, ang SMNI, may agreement sa Chinese Communist Party. Lahat ng mga ito ay nasa sa ilalim ng laylayan ni Sara Duterte. Natatandaan niyo yung maisog. Tahimik ngayon pero sila ay gumagawa ng mga front activities para sa mga trolls ng Chinese Communist Party. Ano ang koneksyon ng Chinese Communist Party dito kay Chis Escudero? Ang smoking gun dito, alang iba kundi si Maynard Ngu. Tandaan ninyo, nitong nakalipas na ilang araw lamang 160 million na abuloy, alalay daw kay Chis Escudero. Ang may hawak nito, ang may tangan nito ay si Maynard Ngu. Siya ang tinatawag na bagman. Hindi basta paratang sinumpaang salaysay ang naglalantad ng koneksyon na ito sa magitan ni Mr. Roberto Bernardo, ang retiradong Undersecretary ng Department of Public Works and Highways. Mismong kanyang sinumpaan I delivered 20% of approximately 800 million pesos or about 160 million to Maynard Ngu, which was meant for Senator Chis Escudero. Pirmado, sworn affidavit, Roberto Bernardo. Koneksyon, Maynard Ngu, and then Chis Escudero. Sino si Maynard Ngu? Sabi ko na nga kanina, appointed ito ni Mr. Marcos na sinasalungat natin ng matagal na. Noong 2023 bilang Trade, Investment and Tourism Attaché ng Pilipinas sa China. Sabi ni Bernardo ng DPWH, ito ay malapit na kaibigan at handler ni Chis Escudero. Nag-donate din si Ngo, kagaya ng isang kontraktor, 30 milyong piso, 30 million pesos sa eleksyon ni Chis Escudero noong 2022. Mahalagang mapag-aalaman natin mga kababayan, nitong August 6, tandaan ninyo, August 6, August 5 I should say, nagkaroon ng sikretong meeting sa pamamagitan ng arrangement nitong si Maynard Ngu. Nagkaroon ng meeting si Chis Escudero kay dating Chinese ambassador sa Pilipinas na ngayon pinalitan na, si Huang Zilian, ang brusko, arrogante na kinatawan ng Chinese Communist Party dyan sa Pilipinas. Huang Zilian. Nagkaroon ng meeting noong 5 Agosto si Chis Escudero kay Huang Zilian, closed door. Pagkatapos ng meeting nilang dalawa, yung ilang mga kinatawan na Duterte dyan sa Senado, nakipagkita with Chis Escudero kay Huang Zilian. Usap-usap sila. Closed door, walang nakakaalam anong mga pinag-usapan. Ang inihantad na press release ng Global Times ng China ay pinag-usapan ng dalawang partido ang relasyon ng Pilipinas sa China, ang mga pakikipagtulungan, etc., etc., etc. Bola, bola, bola. Yan ay noong Agosto 5. Agosto 6. Natatandaan ninyo ang pinakang importanteng, pinakang mahalagang petsa sa buhay ni Sara Duterte. Agosto 6. Ano ito? Pagkatapos ng meeting ni Xi Jinping, na Chis Escudero kay Huang Zilian, pinagdiinan ni Chis Escudero sa Senado, siya ang Senate President pa at the time, sarado, wala yung forthwith na yan, hindi kailangang tupdin. Sarado, i-archived ang impeachment labang kay Sara Duterte. Kita ninyo ang koneksyon? Pakinggan ninyo ito. Pakinggan natin sandali ito.
Chinese ambassador to the Philippines, Huang Xilian, paid a courteous visit to Senate President Francis Chis Escudero. 中国驻菲律宾大使黄基连拜会菲律宾参议长艾斯库德罗。 Naintindihan ninyo yung salita? 据中国驻菲律宾使馆消息，2025年8月5日，中国驻菲律宾大使黄希连赴菲律宾参议院拜会参议长艾斯库德罗。黄大使祝贺艾斯库德罗连任参议长，介绍中国以人民为中心的发展思想和经济社会发展情况，表示今年是中菲建交50周年，睦邻友好符合两国人民的共同利益。 Naintindihan ninyo? Hindi ko naintindihan pero may translation sa English yan. Saan ko kinuha yan? Yan ay banner headline, isa sa mga news ng CGTN. Ano ang CGTN? Chinese Global o China Global Television Network. Run, managed, manipulated by the Chinese Communist Party government. Pinangalandakan nila, nag-usap si Huang Xilian at saka si Chis Escudero para sa magandang kinabukasan ng Pilipinas at saka ng China. Kung si Sara Duterte ang mamumuno sa Pilipinas. Kaya after that meeting on August 5, August 6, pinagdiinan ni Chis Escudero i-archive, ilagay sa baul ang impeachment ni Sara Duterte. Sumiklab ang palakpakan ng mga DDS na mga senador. Yan ay preparasyon for 2028. Tandaan ninyong maigi yan. Warning yan sa mga kababayan nating mga Pilipino. Kaya nga ba't sabi ko kanina, kailangan magkaisa ang mga Pilipino. Kung hindi, mababaon sa libingan ang kayaan ng mga Pilipino. Binabalangkas, inaayos ngayon ni Chis Escudero ang lahat ng mga bagay na kakailanganin niya para siya maging vice presidenteng kandidato ni Sara Duterte sa eleksyon sa 2028. Pag-isahin natin itong koneksyon nito. Unahin natin. 30 million donation ni Maynard Mo sa kampanya ni Chis Escudero. Si Ngo, konektado sa Chinese Communist Party, hinirang ni Marcos na special envoy sa China. Tumanggap ng 160 million sa umagitan ng bag ni Ngu, si Chis Escudero. At si Escudero, kapit-tuko sa laylayan ni Sara Duterte. At si Escudero, tahimik sa isyo. By the way, tahimik sa isyo ng mga atrocities, ng mga panggigipit, ng anumang isyo na may kaugnayan laban sa China. Escudero, tahimik. Bahagi ba ito ng pinag-usapan nila noong August 5? So, ang mga allies ng China sa Pilipinas ay unti-unting binubuo para sa eleksyon sa 2028. Ang dahilan, nais nilang pabagsakin ang administrasyon ni Marcos sapagat si Marcos ay suportado ng Estados Unidos at binubusbusan ng tulong ng Amerika ang Pilipinas. In fact, right now, ang kaagapay, tahimik lamang ang kaagapay ng Pilipinas ngayon sa pagtulong sa mga sinalanta ng mga bagyo at ng lindol ay ang Estados Unidos. Sa magitan ng mga military partnership bases ng Amerika at ng Pilipinas sa siyam na mga lugar diyan sa Pilipinas. Ayuda. Civilian aid. Liban niyan sa mga military aids na ngayon ay unti-unti na nabubuo diyan sa Pilipinas. Now, yung China-funded disinformation ba malakas? Katunayan isa sa mga pinalalaganap nila ngayon ang fake coup d'etat na umaalingasaw sa social media. Anong tawag nila riyan? Viral sa social media. Gawa ng lakas ng pera na binubusbus ng Chinese Communist Party to include
ay propaganda laban sa Estados Unidos sa magitan ng CIA, Central Intelligence Agency, na di umano'y nakikipagkasundo kay Defense Secretary Gibo Teodoro sa magitan ng alalay ng Armed Forces of the Philippines, sa magitan ni General Browner, na pabagsakin ng Marcos administration. Fake news. Saan ka nakakitang CIA tutulong sa Chinese Communist Party para pabagsakin si Marcos? Ito po yung mga red flags ito na nagaganap sa atin dyan sa bansa. Ito, we are talking of collusion, pakikipagsabuatan ng Chinese Communist Party, ng grupo ni Sara Duterte, at ng mga senador na hindi maka-Pilipino, kundi makasarili. The greed in these people. Naandyan lang. Hindi lang pera po ang mga ninanakaw nitong mga ito riyan. In connivance with the senators and the congressmen, hindi lamang pera ang ninanakaw nitong mga kasangkot dyan sa DPWH na yan, kundi ang ninanakaw nila ay ang kinabukasan ng bayan. With money, power, and greed, nagkakaisang puwersa ng mga malaaswang, malademonyo mga ugali na nais pabagsakin ang ating bansa. Kaya ang sigaw natin sa ating mga kababayang mga Pilipino, bayan ko, mga dugong Pilipino, whether you are a Filipino citizen or not, whether you live in the country or not, whether you are not even a Filipino-blooded individual, pagkaisa, ang sigaw ng ating mga kababayan, magising tayo. Magkaisa, labanan ng masasamang puwersa na ito diyan sa bansa. Hindi lamang ito issue ng Chis Escudero, hindi lamang ito issue ni Sara Duterte, kundi issue ito ng kinabukasan nating mga dugong Pilipino. Now, ang ikalawang issue rito, pagkatapos ni Chis Escudero, we are talking of greed, power, and lust for money. Ikalawang issue dito, diskaya. Tandaan ninyo, ang lahat ng mga puwersa na ito ay nakasentro sa pangalan ni Sara Duterte. Talk about diskayas. Natatandaan ninyo yung mga hearing sa Senado? Kumpanteng-kumpante at maligayang-maligaya, nakangiti ang mga Duterte allies sa Senado. Robin Padilla, Rudent Marcoleta, Bato de la Rosa. Si Bongo wise ang utak nito eh. CCP Chinese ang utak nito eh. Hindi ka pwede mag-front eh. Ikaw, tabi lang ikaw para hindi ikaw nakikita sa TV. Pero gawa ka gawa na gusto mo, ilalim. Hindi pwede yung salita mo pareho ng gawa mo. Iba. Chinese CCP doctrine yan eh. Dito tayo sa diskaya. Anong connection ito sa power, greed, and lust ng mga nais magpatakbo ng bayan? Tandaan ninyo na itong diskaya ay may partnership sa administrasyon ni Rodrigo Duterte during his time. In fact, records would show na namayagpag ang kontrata ng mga diskaya from 2016. Naalala ninyo si Bato de la Rosa? Mrs. Diskaya, kailan po nagsimula itong mga kontrata ninyo sa DPWH? Kung ako po ay hindi nagkakamali, akuan po, 2016. Natulala si De La Rosa. Teka, baka nagkamali kayo. Yung taon po ang ibig kong sabihin. Na kailan ho kayo
2016 nga po. Kung makakita mo yung mukha ni Bato de la Rosa, nagmukhang bato. Nababad sa tubig. Bato de la Rosa. Pakinggan natin itong report ng bilyonaryo News Channel. At dito natin simulan ang usapan natin sa ikalawang aspekto. Lumabas sa datos ng Anti-Money Laundering Council na mahigit 400 na bank accounts ng mga diskaya ang naka-freeze na. Sa mahigit 427 bank accounts mula sa iba't ibang bangko, tumataginting na 180 billion pesos ang halaga ng mga naging transaksyon. Sa loob yan ng 9 years o simula noong 2016 sa ilalim ng Duterte administration. Una nang sinabi ni Sara Diskaya na nag-start ang kanyang contractor firms noong 2016 para sa flood control projects. Unahin natin ang St. Gerard Construction. Meron niyang 228 bank accounts with inflows na higit 70 billion pesos. Ayon sa DPWH, may peak deposit yan na 4.6 billion pesos noong 2017. Para naman sa St. Timothy na may 77 bank accounts, tumamada naman yan ng more than 48 billion pesos. Biggest single transaction nito ay 500 million pesos. Lumabas na 80% ng funds ng St. Timothy ay mula sa DPWH worth 38.65 billion pesos. Halos 45 billion pesos naman ang naging transaksyon sa Alpha and Omega sa 76 bank accounts. Notable ang paglaki ng pagpasok ng pera ng DPWH noong 2016 hanggang 2019. Halos 19 billion naman ang naging transaksyon sa 46 accounts ng St. Matthew. 87% or more than 16 billion pesos ay mula sa DPWH. Ayon kay Senator Panfilo Lacson, halos 207 billion pesos ang na-corner ng mga diskaya mula 2016 hanggang 2025. Kalahati ng amount na yan na award noong termino ni President Duterte. Makakapagsinungaling ba yung mga records na yan? Sa AMLAC yan galing, Anti-Money Laundering Council. 427 bank accounts nakadeposito sa 12 mga bangko sa bansa with a total of more than 180 billion pesos. And mind you, ito ang nais na pigilan ngayon ng mga senador. Ang mga actors ngayon nasa Senado na, wala na sa Kongreso Nais pigilan ngayon ng mga senador na ihantad palalo sa publiko. Sa makatang target nila, wasakin ang administrasyon ni Marcos, iligtas ang administrasyon ni Duterte. Unfortunately, the records are shouting out na ang lahat ng anomalya na ito ng diskaya nagsimula sa panahon ni Rodrigo Duterte. Yun ang dahilan kung bakit nais nilang patalsikin ngayon si Tito Soto at saka ni si Ping Lacson, knowing that Ping Lacson walang sinasanto ito sa investigasyon. Unti-unting nahahantad. Kaya maging sina Subire at iba pang mga senador, mga Villar, nag-iisip na ngayon sumuporta na kaya tayo uli kay anong tawag? Cayetano, kay Alan Peter Cayetano, doon tayo, ligtas tayo roon. 427 bank accounts. St. Gerard Construction, 228 bank accounts. Most of the money is deposited from 2017 alone. 2017 alone. 228 bank accounts. St. Timothy, iisa lang may-ari nito 77 bank accounts. Ang mga deposito na ito na nagkakahalaga ng almost 50 billion. B as in boy. Almost 50 billion pesos. 77 accounts from the period covering 2016 to 2019. Alpha Omega, 76 bank accounts. Hanggang ito'y 2016 lamang. Nantakin mo yan.
St. Matthews, lahat ng ito ay mga Sara Duterte and family accounts. 48 bank accounts. Umaabot ng 18.8 billion pesos. Simula lamang ito noong 2016, panahon ng administrasyon ni Rodrigo Duterte. Sa madalit sabi, ayon dito sa AMLAC, Anti-Money Laundering Council, 477 bank accounts in 12 banks. Sabi nitong kanilang summary report, money started flowing the moment Rodrigo Duterte took office in 2016. 2016. Ito ang ikinatatakot ni Chis Escudero na maihayag sa taong bayan, kaya nagbabalak sila na patalsikin si Tito Soto at saka Peng Lacson. Ito rin ang mga dahilan kung bakit si Chis Escudero at saka si Bato de la Rosa ay nagkakanda kumahog na maghanap ng lubid para tanggalin sa pwesto si Peng Lacson. AMLAC, kanilang binigyan ng pansin ang mga pera na galing sa DPWH na tinanggap at nasa instrumento ng negosyo with St. Timothy. Sa isang araw lamang, sabi ng AMLAC, meron silang negotiations with a total amount of 571,550,000 one-day transaction. Diskaya. Sabi ng AMLAC, ang mga diskaya ay nakasakote ng 207 billion na mga proyekto sa panahon lamang ni Rodrigo Duterte from 2016. Lahat ng ito ay nais na takpan, nais na ibaon sa lupa ng faksyon ni Sara Duterte. Kaya siya'y nangangampanya sa labas ng Pilipinas upang wasakin ang administrasyon ni Marcos. Ito'y bahagi ng kanilang disinformation and misinformation para sa taong bayan. Now, ito po ay hindi mamamayagpag, mga kababayan ko. Ang anumang adikain ni Sara Duterte, kahit na sa tulong ni Chis Escudero, kahit na sa tulong ni Amy Marcos, nakakahiya itong tao na ito. Kapatid niya ang kanyang binabato ng putik para lang sa kanyang political ambitions, Amy Marcos. Lahat ng mga ito ay nagkakakutsaba laban sa administrasyon ni Marcos for one reason, 2028. In fact, yun ang dahilan kung bakit etong si Rudent Marcoleta ay nag-ambisyon na maging senador. Ang dahilan, preparasyon sa 2028 ni Sara Duterte. It's in the plan. Nasa plano po ito. Kaya siguro dapat ting maimbestigahan itong si Rudent Marcoleta. A person to watch. Babala natin ito sa ating mga kababayan. Sabagat nakita naman ninyo sa mga hearing sa Senado, sa maiksing panahon na siya'y nandiyan, puro nakasinungalingan ang dala nito. Natatandaan ninyo yung witness na kanyang binitbit, ngayon ay nawawala. Sabagat may pagkatanga yung binitbit niyang testigo na dapat ay magpabagsak sa issue ng mga pera sa DPWH laban sa administrasyon ni Marcos. Ang nangyari, naging instrumento pa ito para hantarang mapahiya itong si Marcoleta. Maging ang pamunuan ng Integrated Bar of the Philippines ay hindi sumasang-ayon sa mga hakbang at asal na ipinakikita nitong si Senador anong tawag niyan? Rudent Marcoleta. Mismo
mismo ang pamunuan ng Philippine Integrated Bar of the Philippines. At hindi lamang yan, pinag-iisipan siyang tanggalin sa magitan ng Senado sa kanyang mga komitiba at sa kanyang ethics sa Senado. Kine-question gawa ng ito ay hantaran na nagpapakita ng partisanship diyan sa Senado. Rudent Marcoleta. Ba't natin nabanggit itong mga ito, mga kababayan ko? Si Marcoleta ay isang abogado daw. Abogado daw. Si Marcoleta. Pero ang Integrated Bar of the Philippines ay hindi sumasang-ayon. In fact, ay sinasalungat ng mga pahayag ni Marcoleta na labag sa ethics, sa etika at integridad ng rank and file ng mga abogado sa bansa. Integrated Bar of the Philippines. Now, ang pinag-uusapan natin dito ay power, money, and greed na mga taong nasa gobyerno. Sila mga kalawang na sumisira sa gobyerno natin at ang pwersa nila ay galing sa iisang source, Sara Duterte. Dahilan dito, maging ang pera ng bayan na mga ninakaw ay trace back natin sa pamunuan ni Sara Duterte sa magitan ng kanyang tatay. Marami tayong maging mga abogado, sad to say, na hindi ang kapakanan ng mga Pilipino ang ipinaglalaban. Very prominent sa kasalukuyang takbo ng ating gobyerno sa Pilipinas ngayon. Supposed to be ang mga senador natin dapat ay pro-Pilipino. Walang kinikilingan, walang sinasandalang individual, kundi ang sinumpaan nila sa tungkulin bilang mga halal ng bayan, elected officials. Mga senador natin, mga congressmen natin, presidente, all those elected by the people, kailangan ang primary concern nila, ang pinakang utmost concern ng mga ito, supposed to be ang taong bayan ng Filipino people. Ang masaklap nito, kanina nabanggit natin itong mga criminalities, corruption ng mga taong nasa gobyerno at mga taong kakutsaba ng mga nasa gobyerno, in particular ang mga diskaya. And in particular ang insidente na ito na sumiklab sa magitan ng inisyatibo ni Bongbong Marcos ang paghantad sa taong bayan ng korupsyon, partikular sa Department of Public Works and Highways at mga proyektong pambayan. Ang mga ito, kagaya ng mga diskaya, napakinggan naman ninyo mga kababayan ko, ang mga luxury cars na mga diskaya, ang mga properties na mga diskaya, ang mga transaction ng mga diskaya, bank deposits ng mga diskaya, 207 billion, etc., etc. Lahat ng mga ito ay hindi mababaon sa limot. Hindi masasayang ang pag-alsa ng taong bayan kung ang ating mga may know-how, may kaalaman sa legalidad, may kaalaman sa aspekto ng criminalities. Ano ang pwedeng ikonsidera na kriminal? Ano ang pwedeng ikonsidera na inosente sa criminalities na isinasampal sa kanya? Ang lahat ng mga ito ay hindi mananagumpay at hindi lalakas ang loob kung ang ating mga abogado, nais kong matawag ang pansin ninyo. Kaya ako inuna si Rudante Marcoleta. Yung kanyang ethics, yung kanyang practice ng kanyang profesyon ay taliwas sa kanyang sinumpaan. Professional Regulations Commission para mabigyan siya ng lisensya na maging abogado.
Kaya ako nabanggit ito sabagat in a broader sense, sa isang malawak na pagtalakay sa issue na ito, I am talking about lawyering, yung mga abogado na humahawak ng mga kaso. Kung ang ating mga, especially I am mentioning yung mga dekampanilyong mga abogado. Kung ang mga abogado natin ay hindi rin nasisilaw sa pera at ang nakasisilaw sa kanila dapat ay katarungan, justice. Palagay ko walang mga magtatangka na mga koraptong opisyal ng gobyerno, na mga koraptong mga kababayan natin, mga Pilipino, na pagsamantalahan ang ating taong bayan. Kung may mga abogado tayo na sumusunod sa prinsipyo ng kanilang profesyon, sumusunod sa kanilang sinumpaan na profesyon, ipagtanggol ang mga inosente, parusahan ang mga nagkasala. Yun ang trabaho ng mga abogado. Unfortunately, tinitingnan ko itong mga nagdedefensa dito sa mga talamak. I don't know kung paano ito mapasisinungalingan. And again, mind you, ito ay isang mitsa na binabantayan ng taong bayan. Kung itong mga diskaya, for example, ang diskaya ang halimbawa ng lahat ng corruption sa DPWH. Kung ang mga ito ay makaligtas sa kanilang mga karumal-dumal na krimen, dahilan sa mga abogado na itong tumatayo in defense of these people. Talagang ang taong bayan, ayoko man tanggapin, pero siguradong aalsa at aalsa na ang taong bayan. Baka totoo, baka magkatotoo na magkaroon ng kudeta. Kaya lamang ang problema nitong kudeta, baka ang mga itong mga nanunulsul dito ay mas lalo pang malala. Kaya binabantayan ko itong mga abogado natin, and sad to say, I am not satisfied dito sa mga nangyayari. Mantakin mo, tingnan ninyo ang mga defensa nitong mga tao na ito. Again, sabi ko na nga, pamilya ng Diskaya. Ito ang representative ng lahat na ng mga tao na involved, mga contractors na involved sa pagnanakaw ng pera ng bayan. Diskaya, representative ng mga government officials na balasubas, magnanakaw sa pera ng bayan. Tingnan ninyo itong nakita nating mga defense lawyers nitong mga tao na ito. Mga magnanakaw ng taong bayan ito, ha? Ang mga dinedefensahan nila. Sabi ko na nga, kung itong mga luminaries na ito, itong mga dekampanilyo, mga abogado na ito, kung ang mga ito ang idinedefensa nila ang katarungan para sa taong bayan, wala tayong problema. Malaki ang problema natin kung ang mga abogado na ito, ang dinedefensahan nila ay ang mga nagsasagawa ng korupsyon sa gobyerno. Mga nagnanakaw sa kaba ng bayan. Kung ang mga ito ang kanilang dinedefensahan, malaki ang problema ng mga Pilipino. At kung hindi tayo magkakaisa ng mga Pilipino, dugong Pilipino, tapos na ang demokrasya sa Pilipinas. Tandaan ninyo, ang grupo ng mga Duterte ay make us a province of China. So tinitingnan ko maigi, for example, Corley and si Corley, anong pangalan nito? Pacifico, Corley at saka Zara or Sara Diskaya. Sino ang mga abogado nito? Mga abogado nito ay pinangungunahan ni Attorney Cornelio Samaniego III. Siya ang abogado. Nabibilang ito sa mga dekampanilyang samahan ng mga abogado sa bansa. Bryce Erickson Hernandez. By the way, itong mga tao na ito ang mga dapat
Huwag ninyong ipagkakamali, kayo mga nasa gobyerno, na bigyan ng kalayaan itong mga pangunahing mga personalities na ito na binabanggit ko. Pamilya ng mga Diskaya. And then ikalawa, Bryce Erickson Hernandez. Batang-bata pa ito, tinutugay-gayan ko ng kung ilang oras araw-araw ang hearing ng mga ito. Ekspertong magsinungaling itong Bryce Erickson Hernandez. Sa aking pananaw, sino ang kumakatawan dito sa kaso ni Bryce Erickson Hernandez? Attorney Raymond Fortun. Di kampanilyang abogado. Lahat ng mga pangunahing mga personality sa Pilipinas, mga superstars, mga public officials, mga bilyonaryo sa bansa, makikita ninyo ang defense attorney Raymond Fortun. High profile na mga kaso. Ang dinedefensahan niya, Bryce Erickson Hernandez. And then, Alcantara. Anong pangalan ni Alcantara? Henry Alcantara. District Engineer. Ito'y isa sa mga nasa top bracket na mga pangunahing mga pangalan ng mga tao na nagnakaw sa kabanang bayan. Dahilan ng mga pagbaha sa ating mga kapaligiran. Sino ang nasa defense council nito? Flaminiano Arroyo and Dueñas. Korporasyon ng mga abogado ito, samahan, associate ng mga abogado ito, di Campanilla. Pag sinabi mong Flaminiano, Arroyo, Dueñas, nakaw! Big time na mga abogado. Hindi tumatanggap ang mga ito ng mga barya lamang sa kanilang defensa. Attorney Cornelio Samaniego and Counsel. Attorney Raymond Fortun and Counsel. Flaminiano, Arroyo, and Dueñas. Lahat ng mga ito, mga dikampanilyang mga tao ito. Mantakan mo kung ang mga itong dikampanilyang mga abogado na ito, kung ang kanilang sinumpaan sa kanilang profesyon ay paninindigan nila na ang mga may kasalanan dapat parusahan, ang mga inosente dapat makawala sa padusa, walang problema ang taong bayan. Paano mo i-defensa sa isang ordinaryong pamamaraan lamang ang mga pangalan na ito ni na Diskaya, Bryce Hernandez, Alcantara at maraming iba pa? Ito'y mga sabi ko nga, mga ehemplo lamang ito eh. Mga halimbawa lamang ito ng napakarami pang mga kaso sa iba't ibang panig ng Pilipinas na nagwaldas, nagnakaw sa pera ng bayan at nagtampisaw sa benepisyo ng pera ng bayan. Pagkatapos de-defensahan ito ng mga abogadong kagaya ng mga nabanggit natin, paano na ang katunayan kung ang haharapin ng mga ito ay mga pipitsuging mga prosecutors? Masasayang ang katarungan ng 115 milyong mga dapat kamtan ng mga Pilipino. Medyo umaasa lamang tayo na itong gobyerno ni Marcos ay talagang gumawa. Kailangan forthwith, mabilisan, walang pag-antala ng katarungan para sa taong bayan. Yan ang hinahangad, yan ang inaantay ng ating mga mamamayan, mga Pilipino. 9,900 flood control projects ang mga pinag-uusapan natin dito sa panahon lamang ni Rodrigo Duterte. Nagkakahalaga ng 600 billion sa panahon ni Rodrigo Duterte. Ang aksyon must be commensurate and justifiable sa paghahangad ng ating mga kababayang mga Pilipino. Kaya para sa akin,
knowing na may mga abogado tayo na I hope hindi sila nabibilang sa red, green, and black. Hindi nabibilang sa power, money, and greed. I hope na itong mga abogado natin ay magdalawang isip at magising na hindi dapat i-defensa itong talamak na alam ng bayan ng mga nagnakaw. Inamin na nila. Sworn statements, mga affidavit na pinirmahan at pinanumpaan ng mga ito na sila'y umaamin ng mga ninakaw nila ang 207 bilyon na halaga ng pera ni Juan de la Cruz. Sana itong mga abogado magising na ang kanilang idinedefensa ay sumumpa, nangako at inamin ng mga kasalanan nila. A call to the conscience of these people, of these lawyers, buhat sa puso damdamin ng ating mga kababayan. Panawagan natin dito sa mga abogadong anong pangalan? Samaniego, Fortun, Dueñas and the group, etc., etc. Alam natin na itong mga dinedepensahan nila ay mga nanumpanan ng kanilang mga kasalanan. So sana ang konsyensya ng mga abogado na ito ay para sa taong bayan at hindi sa power, hindi sa pera, hindi sa greed. Kagaya halimbawa ng pagbayad ni Sara Duterte sa mga abogado na didefensa sa kanyang tatay. Halata naman natin na $250 milyon sa bawat attendance ay malaking pera. Alam naman itong abogado ng defensa ni Duterte na walang panalo ang kanyang kaso, pero okay sapagkat nandoon ang money at nandoon ang greed ng pera, kinang ng pera. Sana magising tayo. Hindi lamang dito sa mga abogado, ang ating panawagan, hindi lamang sa mga abogado na ito na dumedefensa sa mga Hernandez, dumedefensa sa mga Diskaya, kundi maging dito sa mga ordinaryong mga tagasunod, taga-amin, pero ordinaryo na binutuhan ng taong bayan. Like for example, Ronald Bato de la Rosa. Isang halimbawa ng anti-Filipino public servant. Wala sa kanila Bato de la Rosa o kaya Robin Padilla, wala sa kanila ang taong bayan. So kumakatok tayo sa puso, damdamin ng mga ito. A call for unity. Kumbaga, wasakin natin itong mga ahas. Putulin natin ang ulo nitong mga dynastiya na ito na lumalamon, kumakain sa karapatan ng ating taong bayan. Sa mga kababayan kong mga Pilipino, let us be frank, let us be honest, and let us be blunt. Ang 2028 ay isang napaka-crucial na panahon diyan sa Pilipinas politically. Pag sinabi natin politically, ang puso, ang future, ang kinabukasan ng taong bayan, nakasalalay riyan. Sabagat when we mention of politika, yung gobyerno ang nakasalalay riyan. And I am blunt, I am direct in saying na ang 2028 ay do or die para sa mga kababayan nating mga Pilipino. Tandaan ninyo, ang pera ni Xi Jinping ay wagas na ikinakalat diyan sa mga trolls, sa mga politiko natin diyan, sa mga organisasyon natin riyan, sa mga samahan na nasa propaganda. Lahat ng mga ito ay kinakapital. Sabagat even in the hands of China, of the Chinese Communist Party, ang 2028 ay mahalaga sa kanila. Panahon upang maagaw sa kamay ng sa kanilang perception ay pro-American administration of Ferdinand Marcos Jr. By hook or by crook, sa anumang paraan, kailangang maagaw ng China ang renda ng Pilipinas. A very dangerous reality actually sa ating mga dugong mga Pilipino.
If we stay divided, kung tayo ay nagkakawatak-watak pa rin, tapos na ang pagiging Pilipino, ang existence, ang pananatili ng katagang Pilipinas diyan sa bansa. So ang kailangan lamang natin, unite, magkaisa. In the eyes of God, salamat nga pala, nabanggit ko yung Diyos. Salamat sa mga pare natin. Sa kanilang pangunguna at pagkakagising na manguna sa mga kilusan na ito laban sa korupsyon sa bansa. Kailangan, sabi ko na nga, yung obsession natin, yung ating pagnanasa ng political power ng ilan dyan sa mga leader natin, Sara Duterte, Chis Escudero, Rudent Marculeta, Amy Marcos. Ang mga ito siyang mga pasimuno ng pagwasak sa kinabukasan ng ating bansa. Sila ang mga sumisira sa spirito ng bayanihan sa ating bansa. Espiritu ng pagkakaisa, espiritu ng pagsasama, espiritu ng pagkalinga sa bawat isa. Ito ang mga dapat bantayan natin, ito ang dapat na igising natin sa ating mga kaluluwa. Para sa bayan, for the people, of the people, and by the people. Yan po ang tinig ng inyong abang lingkod. Pakinggan si Tirel Salvo tuwing Sabado dito sa FBS Web Radio para sa mga Pilipino. At yan ang ating kuro-kuro, ang ating palapalagay base sa mga pruweba, sa mga dokumento sa ating Inside, Guru-Guru, Opinion, and Saturday Live. At dito lamang yan sa ating palatuntunan mga kapitbahay tuwing araw ng Sabado. Saturday Live! Saturday Live! Alay natin para sa mga kababayan nating mga Pilipino sapagkat Puso ko sa bayan ko. at ito rin ang ating tinig, ang tinig ni Juan de la Cruz. Tinig ng Pilipino para sa Pilipino. Paglilingkod sa bayan, ang ating Public Service. ugaliin natin mga kababayan ko ang laging pakikipag Ugnayan, pakinggan. dito lamang yan sa ating palatuntunan, ang ating Fun Saturday Live tuwing araw ng Sabado mga kapitbahay. For the Filipino people, of the Filipino people, and by the Filipino people. Salamat sa ating mga naandyan sa YouTube sa kanilang patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunan.